Ang buhay ay puno ng kwento. Mga kwentong nababalot sa misteryo. Liham ng gabi. Liham ng gabi. May isang nanay sa Capiz. Hindi niya hinahayaang magutom ang kanyang pamilya. Lahat handa nitong gawin magkaroon lang ng laman ang tiyan ng kanyang mag-aama. Dakila para sa ilan, pero sa likod nito, ano nga kaya ang misteryong nakatago? Magandang gabi, ako si Lady Gracia at ito ang Liham ng Gabi. Ang buhay ay puno ng kwento. Mga kwentong nababalot sa misteryo. Huwag katakutan ang di nalalaman dahil pwede kang kilabutan kahit walang kababalaghan. Liham ng Gabi. Si Maria, isang ina na sinubukang makipagsapalaran sa ibang bansa para mabigyan ng magandang buhay ang kanyang pamilya. Pero hindi siya pinalad. Naging malupit ang kanyang mga naging amo. Nagdulot ito ng depresyon sa kanya. Kaya tumakas ito para makabalik na sa Pilipinas. Umuwi na ito sa piling ng kanyang mag-aama sa Capiz. Ang kanyang asawang si Tadeo. Nasaktan nang makita ang itsura ni Maria. Hindi pa gumagaling ang mga galos nito sa katawan na dulot ng pang-aabuso sa kanya sa ibang bansa. Napakalungkot din ng mga mata ni Maria. Hindi na kita hahayaang bumalik pa sa ibang bansa para magtrabaho. Dito ka na lang sa atin, Maria. Ako nang bahala. Alagaan mo na lang ang mga anak natin. Ito ang sinabi ni Tadeo kay Maria at sa kanya hinalikan ang noo ng kanyang kaawa-awang may bahay. Mula noon, nasa bahay na lang palagi si Maria para alagaan ang dalawang anak nila ni Tadeo. Si Tadeo naman, masipag na nagtatrabaho bilang kapitan ng kanilang barangay. Naging mapayapa na ang kanilang buhay sa pagbabalik ni Maria sa kanilang munting tahanan. Pero hindi naging ganon kapayapa ang buhay ng mga tao sa paligid nila. Magaling magluto si Maria. Wala na atang tatalo sa kanyang adobo na paborito ni Tadeo. Hindi tinitipid ni Maria ng karne ang kanyang adobo. Malalaki pa ang hiwa na siguradong mabubusog ka. Maria, matamis ang niluto mong adobo ngayon ha. Nagustuhan ko. Nilagyan mo ba ng asukal? Tanong ni Tadeo habang nilalantakan ang malaking hiwa ng karne sa kanyang plato. Umiling lang si Maria at saka malamig na sumagot. Ang karneng ginamit ko ang nagpatamis sa adobo. Bagong katay kasi kaya sariwa pa. Manamis-namis talaga. Tumangulang si Tadeo at patuloy ang pagmuya sa karning nakasahog sa adobo. Tama si Maria.
Nasa karne ang tamis. Medyo malagkit din ang karne. Kakaiba yon para kay Tadeo. Pero sa hindi malamang dahilan, nagustuhan niya iyon. Ang dami ng karning isinahog mo rito, Maria. Baka naman, maubos na ang budget natin ngayong buwan, ha? Tipirin mo muna habang hindi pa ako sumasahod. Ayos lang naman kung mas dadamihan mo ang gulay at sabaw. Suhestyon ni Tadeo nang mapansin kung gaano karami ang karning nakasahog sa adobo. Ngumiti lang si Maria. Huwag kang mag-alala. Hindi tayo mauubusan ng karne. Magtatanong pa sana si Tadeo nang biglang pumasok ang isang tanod sa bahay nila. Kapitan, meron pong batang pinatay at iniwan sa gilid ng ilog. Wakwak ang tiyan. Inubos lahat ng laman sa hita at pisngi. Parang nilapan ng hayop. Takot na pagbabalita ng tanod kay Tadeo. Kahit gaano kasarap noon ang adobong niluto ni Maria, naduwal na lang si Tadeo sa narinig nitong balita. Halos araw-araw na lang ang pagkawala at pagkamatay ng mga bata sa barangay ni Tadeo at Maria. Nakakabahala na. Lagi na lang problemado si Tadeo sa tuwing umuuwi ito ng bahay. Hindi pa rin kasi magawang solusyonan kung sino ba ang pumapaslang sa mga bata sa kanilang lugar. Kabado na rin siya dahil meron silang 2 anak ni Maria. Huwag kang mag-alala sa mga anak natin. Walang mangyayaring masama sa kanila. Sigurado ako. Protektado sila habang nasa piling ko. Paalala ni Maria kay Tadeo. Sa mga ganong salita ni Maria, napapanatag na ang loob ni Tadeo. Lalo na't sasabayan pa niya ng masarap na adobo na paborito nito. Inaraw-araw nga ni Maria ang pagluluto ng adobo. At hindi rin maintindihan ni Tadeo kung bakit hindi siya nananawa sa pagkain nito. Maria, sapat pa rin ba ang perang na ibibigay ko sa'yo para sa pagkain natin? Napapansin kong dumadami lalo ang sahog mong karne sa mga niluluto mo. Nababahalang tanong ni Tadeo. Ngumiti lang si Maria at saka sumagot. Di ba't sinabi ko naman sa'yo na hindi mo na kailangan mag-alala? Umi-extra ako sa karnihan sa palengke tuwing madaling araw. Mabait ang amo ko roon. Bukod sa sahod ko, inaabutan din niya ako ng mga karne. Libre lahat. Masayang sabi ni Maria, sabay lagay muli ng karne sa plato ni Tadeo. Maganang nilalantakan ni Tadeo ang adobo sa kanyang plato nang bigla itong mapahinto.
May naaamoy kasi ito. Maria, may naaamoy ka bang kakaiba? Parang malansa na hindi ko maintindihan. Baka may hindi ka nalinis sa kusina. Delikado iyan, baka dalawin tayo ng mga daga rito sa bahay. Tumawa lamang si Maria. Baka ang mga damit na ginamit ko sa pagkatay ng baboy kanina ang naaamoy mo. Oo, andun pa nga yun sa kusina. Hayaan mo't ibababad ko na mamaya pagkaalis mo. Pasensya ka na ha. At saka malambing na humalik si Maria sa noo ni Tadeo. Napakalamig ng labi ni Maria. Napansin iyon ni Tadeo. May gusto pa sana itong itanong sa kanyang asawa pero mas pinili na lang niyang manahimik. Hindi lang ang malamig na labi ang napansing kakaiba ni Tadeo sa kanyang asawa. Tuwing madaling araw kasi, palaging aligaga si Maria bago ito lumabas ng bahay para pumunta sa karnihan sa palengke. Nagpapanggap na lang si Tadeo na hindi niya iyon nakikita, lalo na kapag may tila malagkit na langis na pinapahid si Maria sa kanyang braso at tiyan. At bago sumikat ang araw, naririnig na ni Tadeo si Maria na nasa labas ng kanilang bahay at nagtatadtad ng karne. Napakalakas ng pagtadtad ni Maria sa karne. Parang may gigil at galit. Isa pang napansin ni Tadeo, tuwing papasok na si Maria sa loob ng bahay ay nababalot ito ng dugo sa buong katawan. Iniisip ni Tadeo na galing ito sa pagkatay ng baboy kaya hindi maiwasang mamantsahan ng dugo ang kanyang suot. Pero bakit kailangang umabot sa mukha at buhok ang dugo? Pinagbawalan ng lumabas ng bahay ang mga bata sa barangay ni Tadeo at Maria. Hindi pa rin kasi natatapos ang pagpaslang sa mga bata roon. Palaging wakwak ang tiyan, ubos ang laman sa pisngi at hita. Nakakahindik ang kanilang mga itsura at madalas ay iniiwan ang bangkay sa kakahuyan o di naman kaya sa gilid ng ilog at irigasyon. Sumasakit na ang ulo ni Tadeo sa pagresolba ng kaso na iyon. Palagi naman silang rumoronda pero hindi nila madakip kung sino man ang nasa likuran ng pagpaslang sa mga inosenteng bata sa kanilang barangay. Kumain ka muna, Tadeo. Hindi ka pwedeng manghina. Malambing na sabi ni Maria at saka nito inilapit sa harapan ni Tadeo ang isang mangkok ng paborito nitong adobo. Tulad ng dati, napakarami pa rin ng karne.
Halos maduwal na si Tadeo nang matitigan ang karne. Presentable naman ang pagkakaluto ng adobo, pero hindi kasi matanggal sa isipan nito ang itsura ng mga bangkay ng mga batang nakaharap nila nung nakaraan. Pero sa hindi malamang kadahilanan, bigla na lang nagsalok si Tadeo ng karne ng adobo sa kanyang plato. At saka walang tigil ang pagnguya niya roon. Kahit wala siyang gana, pero oras na iharap sa kanya ni Maria ang luto nitong adobo, bigla siyang mapapakain. Sa paglipas pa ng mga araw, nawawalan na ng pag-asa si Tadeo na mariresolbahan pa ang krimen sa kanilang lugar. Nang himasok na rin ang mga kapulisan at ibang alagad ng gobyerno para mapabilis ang pag-usad ng investigasyon. Pero tulad pa rin ng dati, hindi pa rin madakip ang salarin. Isang araw, napaaga ang uwi ni Tadeo. Hinanap nito ang kanyang mga anak pagkapasok pa lang niya ng bahay. May dala kasi itong mga pasalubong na candy. Kinabahan siya nang walang sumagot ni isa sa kanyang mga anak. Sumunod niyang hinanap si Maria. Wala rin si Maria sa loob, pero nadatnan niya ang kanyang asawa sa likuran ng kanilang bahay. Tulad ng dati, nakita nitong nagtatadtad ng karne si Maria. Duguan muli ang kasuotan nito, pati na ang buong ulo. Nakatulala rin ito na parang kay lalim ng iniisip. Hindi nga nito narinig ang pagtawag at paglapit ni Tadeo sa kanya. Maria, asan ang mga anak natin? Nababahalang tanong ni Tadeo. Tumingin lang si Maria sa kanya at saka binitawan ang itak at karne na hawak nito. Kumain ka muna, Tadeo. Nagluto ako ng adobo. Magugustuhan mo ang karne dahil bagong katay lang yun. Siguradong matamis pa yun at malagkit. Halika. At saka hinila ni Maria si Tadeo papasok ng kanilang bahay. Hindi mawari ni Tadeo kung bakit bigla na lang siyang napapasunod ng ganon ng kanyang asawa. Pinaupo ni Maria si Tadeo at saka nagsalok ng adobo sa mangkok. Ito ang pinakamasarap na adobong matitikman mo. Nakangiting pagbibida ni Maria. Umiikot ang sikmura ni Tadeo nung mga oras na iyon. Hindi niya alam kung bakit. Ayaw niyang kainin ang adobong nasa harapan niya, pero may puwersang nagtutulak sa kanyang kamay para kunin ang tinidor at tikman ang malulusog na karne sa adobo.
Sa unang nguya ni Tadeo ng karne, kumabog agad ang kanyang puso. Totoong napakatamis ng karne at parang napakabango ng amoy nito. Nakangiti lang si Maria na nakatitig sa kanyang asawa. Maya-maya pa'y umikot ang paningin at sikmura ni Tadeo. Nasusuka ito. Agad itong tumakbo palapit sa ref para kumuha ng tubig. Pagkabukas nito ng ref, doon na ito mas lalong nakaramdam ng hilo. Nakita niya sa loob ng ref ang ulo ng kanyang 2 anak. Hinang-hina si Tadeo. Napatingin ito kay Maria. Anong ginawa mo sa mga anak natin? Pero hindi umimik si Maria. Umupo lang ito at pinunasan ang dugo sa kanyang ulo. Nagsalok ito ng adobo sa kanyang mangkok. Bumalik ka na rito sa mesa. Huwag mong sayangin ang karne ng mga anak mo. Hindi na ito masarap kapag lumamig na. Halika, kain na. Alok ni Maria kay Tadeo. Doon biglang nandilim ang paningin ni Tadeo. Pumunta ito sa likuran ng bahay para kunin ng itak at saka bumalik sa loob para hatawin ng itak ang mukha ni Maria. Kinagulat iyon ni Maria. Napasigaw ito sa hapdi at saka tumakbo palabas ng kanilang bahay. Mula noon, hindi na natagpuan pa si Maria sa kanilang barangay. Pero kumalat ang kanyang kwento sa iba pang kalapit na barangay at sa ibang panig ng bansa. Pamilyar ka ba rito? Ito ang alamat ni Maria Labo. Liham ng gabi. Liham ng gabi.